Nagsisimula ang pelikulang ito sa pamamagitan ng pagpapakita ng isang miyembro ng gang na nagngangalang Buddy na pumunta sa headquarters ng Scissor Gang para ipakilala ang kaibigan niyang si Vance na gustong sumali sa kanilang organisasyon. Sa sandaling iyon sina Buddy at Vance ay yumuko sa pinuno ng gang na si Cha Yun-jin upang si Vance ay matanggap bilang isang bagong miyembro ng gang. Sa kabila ng pagiging isang babae, si Cha Yun-jin ay kinatatakutan ng kanyang mga nasasakupan dahil kilala siya bilang isang napaka-brutal na mandirigma. Nagmula ito sa pagkabata ni Cha Yun-jin kung saan madalas siyang nakikipag-away sa mga siga na bata sa labas, madalas na hinahasa ang kanyang kakayahan sa pakikipaglaban sa mga lansangan. Hindi nagtagal matapos tanggapin ni Cha Yun-jin si Vance bilang bagong miyembro, ang isa sa kanyang pinagkakatiwalaang tao, si Mijinka, ay nakatanggap ng tawag sa telepono na nagpapaalam sa kanya kung nasaan ang isang taong matagal nang hinahanap ni Cha Yun-jin. Walang pag-aaksaya ng oras, sumugod si Cha Yun-jin at ang kanyang grupo sa nabanggit na lokasyon. Hinahanap pala ni Cha Yun-jin ang kanyang nakatatandang kapatid na si Eugene dahil sila ay nagkahiwalay mula pagkabata. Magkasama sila noon sa orphanage pagkatapos mamatay ang kanilang mga magulang, ngunit sa kasamaang palad, kailangan nilang maghiwalay ng landas nang inampon si Eugene ng isang pamilya. Pagdating sa ospital, sa wakas ay muling nakasama ni Cha Yun-jin si Eugene na ngayon ay dumaranas ng terminal cancer. Labis itong ikinalungkot ni Cha Yun-jin, lalo na't ngayon lang niya nakitang muli ang kanyang kapatid pagkatapos ng maraming taon na magkahiwalay. Sa kanilang pag-uusap, pinakiusapan ni Eugene si Cha Yun-jin na tuparin ang kanyang huling hiling, na makitang ikasal ang kanyang kapatid sa lalong madaling panahon. Bagamat tila imposible ang kahilingan ni Eugene para kay Cha Yun-jin, na nasangkot sa mundo ng kriminal at gangster, nagpasya si Cha Yun-jin na tuparin ang hiling ni Eugene sa loob ng isang buwan. Pagbalik ni Cha Yun-jin sa punong tanggapan, ipinaalam niya sa kanyang mga nasasakupan ang tungkol sa plano niyang magpakasal upang matupad ang hiling ng kanyang kapatid. Dahil dito, nabigla ang lahat ng kanyang nasasakupan sa naging desisyon ng kanilang pinuno. Dahil walang boyfriend si Cha Yun-jin, tinanong niya kung sino sa kanyang mga nasasakupan ang papayag na pakasalan siya, ngunit wala ni isa sa kanila ang nangahas na tanggapin ang alok. Kaya naman, nagkusa si Buddy at ang iba pang mga nasasakupan na pumunta sa consultant ng marriage center para humanap ng nobyo para sa kanilang boss. Bukod pa rito, tinawag din ni Buddy ang isang babaeng nagngangalang Sherry para magbigay ng iba't ibang pagsasanay kay Cha Yun-jin para mas maging babae siya. Pagdating ni Sherry sa headquarters ng gang, agad niyang nilagyan ng makeup at hair treatment si Cha Yun-jin para mas gumanda siya. Bukod pa riyan, tinuturuan din niya si Cha Yun-jin kung paano maakit ang isang lalaki. Matapos maisasagawa ang lahat ng paghahanda, si Cha Yun-jin, na mukhang mas babae na, ay pumunta sa blind date na inayos ni Buddy sa pamamagitan ng marriage consultant. Mukhang naging maayos ang pagkikita ni Cha Yun-jin sa pamilya ng kanyang potensyal na magiging asawa, at maging ang mga magulang ng lalaki ay lubos na nasiyahan sa kanyang magandang hitsura. Sa kasamaang palad, nang magtanong ang pamilya ng lalaki tungkol sa background ng kanyang pamilya, natarante si Cha Yun-jin at nauwi sa paggamit ng mga seductive technique na itinuro ni Sherry kanina, na naging dahilan upang kanselahin ng pamilya ng lalaki ang matchmaking event. Ang pagkabigo ng blind date ay ikinagalit ni Cha Yun-jin, at inilabas niya ang galit sa kanyang mga nasasakupan. Nang huminahon na siya, umuwi si Cha Yun-jin ngunit habang nasa daan ay hinaras siya ng dalawang siga. Dahil dito, hinabol ni Cha Yun-jin ang kanilang sasakyan at nabangga ito. Pagkatapos ay bumaba siya sa kanyang sasakyan, kumuha ng pala, at ginamit ito para salakayin ang mga siga na nang-abala sa kanya. Sa labanan, sinubukan ng isang lalaki na nagngangalang Kang Soo-il na protektahan si Cha Yun-jin mula sa mga magnanakaw, ngunit dahil sa kanyang interbensyon, siya ay natamaan ng laryo na ibinato ni Cha Yun-jin. Dahil sa insidente, kinailangang magpagamot sa ospital si Kang Soo-il, na nagkaroon ng pinsala sa ulo. Binigyan ni Buddy si Kang Soo-il ng isang halaga ng pera bilang kabayaran sa hindi magandang pakikitungo sa kanya ni Cha Yun-jin, ngunit tinanggihan niya ang pera dahil gusto niyang tulungan si Cha Yun-jin. Nang marinig ni Cha Yun-jin ang ulat tungkol sa pagtanggi ni Kang Soo-il sa pera, lalo siyang naging curious sa kanya at ang kanyang mga nasasakupan. Pagkatapos ng ilang investigasyon, ipinaalam ni Buddy kay Cha Yun-jin na si Kang Soo-il ay isang solong lingkod bayan na nabigo sa pakikipag-date ng 12-dosenang beses. Sa makatuwid, plano ni Buddy na ipakasal si Kang Soo-il kay Cha Yun-jin.
Bago isagawa ang plano, pumunta si Bada at ang iba pa sa isang stall sa gilid ng kalsada at tinanong ang mag-asawang namamahala sa stall na magpanggap bilang mga magulang ni Cha Yun-jin. Nang matapos ang paghahanda ay naganap ang matchmaking event kung saan nakilala ni Kang Soo-il at ng kanyang pamilya si Cha Yun-jin at ang kanyang mga peking magulang sa isang restaurant. Nang ilabas ng panig ni Cha Yun-jin ang paksa ng kasal sa pagitan ni Kang Soo-il at Cha Yun-jin, ay nadama ng pamilya ni Kang Soo-il na masyadong maaga para pag-usapan ito dahil kakakilala pa lang nila. Para matulungan silang mas makilala ang isa't isa, ang pamilya ni Kang Soo-il at ang mga peking magulang ni Cha Yun-jin ay sinadyang iwan sina Cha Yun-jin at Kang Soo-il mag-isa. Pumunta si Cha Yun-jin sa restroom kung saan bigla siyang inatake ng magkaribal na gang na nakabalat kayo bilang mga babae. Gamit ang kanyang martial arts skills ay mabilis na natalo ni Cha Yun-jin ang mga lalaki. Nang makita niya ang kanyang mga umaatake na tumatakas, hinabol sila ni Cha Yun-jin hanggang sa makatagpo niya si Kang Soo-il na tila magpo-propose sa kanya habang may dalang bouquet ng bulaklak. Ang sandaling ito ay nasaksihan ng mga tauhan ni Cha Yun-jin na talagang nasa likod ng lahat ng ito. Kinaumagahan ay nakarating kay Baeksang-eun ang balita tungkol sa plano ng kasal ni Cha Yun-jin na pinuno ng White Sharks gang na noon pa man ay kaaway ng gang ni Cha Yun-jin. Noong panahong iyon ay nagplano si Baeksang-eun na magdulot ng kaguluhan sa araw ng kasal ni Cha Yun-jin. Maya-maya sa araw ng kasal nila ni Kang Soo-il, si Cha Yun-jin lang ang nagmukhang malungkot kahit na masaya si Kang Soo-il at lahat ng bisita sa kasal. Sa kaganapan ay nakatanggap ng balita si Bade na dumating ang grupo ng mga White Shark upang guluhin ang kasal ni Cha Yun-jin. Pagkarinig nito ay inutusan ni Bade ang kanyang mga nasasakupan na pigilan sila, ngunit ang mga miyembro ng White Shark ay nakarating na sa itaas na palapag ng gusali na humantong sa away ng dalawang gang. Nainis si Cha Yun-jin sa away at pilit na hindi pinansin. Samantala, ang mga bisita na kalaunan ay napagtanto na nagkaroon ng kaguluhan ay nag-isip na ang labanan ay bahagi ng entertainment sa kasal. Naaliw pa sila at nagpalakpakan ng muntik nang mahulog ang isang gangster na kumakapit sa itaas. Pagkatapos ng seremonya ng kasal, si Kang Soo-il na ngayon ay opisyal ng asawa ni Cha Yun-jin ay mukhang masaya ngunit walang pakialam si Cha Yun-jin hanggang sa sinimulan siyang akitin ng kanyang asawa na magbakbakan. Si Cha Yun-jin na ayaw ng ganoon, ay sinubukang iwasan si Kang Soo-il sa pamamagitan ng pagpapanggap na pupunta siya sa banyo para linisin ang bathtub hanggang sa nakatulog si Kang Soo-il sa pagod sa paghihintay. Sa kalagitnaan ng gabi, nagising si Kang Soo-il at nadatnan niyang natutulog si Cha Yun-jin sa sofa, kaya binuhat niya ang kanyang asawa sa kama. Nang subukang tanggalin ni Kang Soo-il ang kanyang medyas, bigla niyang sinipa si Kang Soo-il habang natutulog, dahilan para bumagsak ito sa sahig. Kinabukasan, ang Big Boss, ang pangunahing pinuno ng Scissor Gang, ay pumunta sa punong tanggapan upang tingnan ang kanyang mga miyembro ng gang pagkatapos na magbakasyon sa ibang bansa. Nang makitang wala si Cha Yun-jin sa headquarters, tinanong ng Big Boss ang kanyang mga subordinate kung nasaan siya. Sa pagkakataong iyon, sinubukan ni Bade na pagtakpan ang kamakailang kasal ni Cha Yun-jin dahil hindi naman ito alam ng Big Boss. Sa kasamaang palad, sinabi ni Vance na si Cha Yun-jin ay nasa honeymoon kasama ang kanyang asawa. Nang marinig ang balitang ito, nagulat at nagalit ang Big Boss dahil hindi ipinaalam sa kanya ni Cha Yun-jin ang tungkol sa kasal nito. Nang gabing iyon, umuwi si Cha Yun-jin na pagod at agad na nakatulog sa kanyang silid. Nang makitang nasa bahay na ang kanyang asawa, sinadya ni Kang Soo-il na makipagbakbakan sa kanya, ngunit naudlot ang kanyang intensyon nang biglang nagising si Cha Yun-jin at sinabihan si Kang Soo-il na huwag siyang hahawakan ng walang pahintulot. Natakot si Kang Soo-il sa banta ni Cha Yun-jin at nagpas siyang sumunod sa utos ng asawa. Makalipas ang ilang araw, nakitang nakatayo sa gilid ng kalsada sina Bade at Vance nang lapitan sila ng apat na siga na tila hinahamon ang dalawang miyembro ng gang. Binalaan ni Vance ang apat na siga na umalis kaagad at huwag nang manggugulo sa kanila, ngunit hindi pinansin ng mga siga ang babala at ipinagpatuloy ang pang-aasar sa kanya. Nang makita ito, sinubukan ni Bade na kausapin ang mga siga at sinabihan silang makinig sa kanyang kanta. Sa kasamaang palad, kinutya ng mga siga ang kanyang kanta, na nagudyok kay Bade na bugbugin ang isa sa mga siga, na naging sanhi ng pagtakbo ng iba sa takot. Lumipat kay Kang Soo-il na nagpapahinga sa kanyang silid, hindi sumuko para mapapalapit siya kay Cha Yun-jin, lalo na nang makitang lasing ang kanyang asawa na umuwi. Kahit sa kanyang lasing na estado, muling binalaan ni Cha Yun-jin si Kang Soo-il na huwag siyang hawakan.
Sa kasamaang palad, pilit na pinipilit ni Kang Soo-il si Cha Yun-jin hanggang sa nainis ito at sinipa ang asawa palabas sa kama. Sa isa pang araw, sa wakas ay pinayagang makauwi si Eugene mula sa ospital matapos makatanggap ng pangmatagalang paggamot. Sa pagkakataong iyon, ipinakilala siya kay Kang Soo-il at nakaramdam siya ng saya dahil nakikita niyang may asawa na ang kanyang nakababatang kapatid. Nang gabing iyon, nagpa siya si Cha Yun-jin na matulog sa bahay ni Eugene na muling humiling sa kanya na mabuntis si Cha Yun-jin at magkaanak kaagad. Kinaumagahan, pinakiusapan ni Cha Yun-jin ang kanyang mga nasasakupan na tawagan si Sherry para turuan siya kung paano mabilis na mabuntis. Pagdating ni Sherry, nagbigay siya ng iba't ibang payo na hindi naman lubusang naintindihan ni Cha Yun-jin. Pagdating sa bahay, si Cha Yun-jin na gustong mabuntis kaagad ay sinubukang i-practice ang iba't ibang bagay na ipinaliwanag ni Sherry, na ikinalito ni Kang Soo-il. Dahil dito ay nadismaya si Cha Yun-jin, at pinunit niya ang damit ni Kang Soo-il para magbakbakan sila kaagad. Simula noon, naging mas agresibo si Cha Yun-jin at laging gustong makipagbakbakan tuwing may pagkakataon sila. Si Kang Soo-il, na hindi makatanggi, ay sumunod sa hiling ng kanyang asawa kahit nasa elevator sila. Maya-maya, natapos ng gang ni Cha Yun-jin ang pagtatayo ng isang bagong gusali, kaya nagdiwang sila sa pamamagitan ng pagkain ng magkasama sa isang restaurant. Sa kasamaang palad, ang kaganapan ay nagambala nang ang isang miyembro ng White Sharks Gang ay nagpakita upang magdulot ng gulo. Dahil sa inis sa inaasal ng gangster, sinaksak ni Cha Yun-jin ng chopstick ang ulo ng gangster. Ang pangyayaring ito ay ikinagalit ni Baek Sang-eun, na nag-utos sa kanyang mga nasasakupan na ayusin ang isang pulong sa Big Boss. Sa pagpupulong, nagkasundo ang dalawang gang na magsagawa ng one-on-one na tunggalian sa pagitan nina Cha Yun-jin at Nanman, isa sa mga nangungunang manlalaban ng White Sharks Gang. Sa isa pang pagkakataon, pumunta si Cha Yun-jin sa isang field kung saan nakatakda siyang makipagduel kay Nanman. Matapos ihanda ang kanilang mga armas, nagsimula silang maglaban sa isa't isa, na ipinakita ang kanilang mga kasanayan sa pakikipaglaban. Sa sandaling iyon, si Cha Yun-jin ay nakakuha ng kalamangan, na pinabagsak si Nanman. Gayunpaman, pinili niyang huwag patayin si Nanman at nasugatan lamang ang kanyang binti. Pagkatapos ng tunggalian, pumunta si Cha Yun-jin sa ospital para gamutin ang kanyang mga sugat at bumili ng pregnancy test. Pagkatapos noon ay dali-dali siyang pumunta sa restroom para tingnan, at sa hindi inaasahang pagkakataon ay nalaman ni Cha Yun-jin na buntis siya. Tuwang-tuwa, ibinahagi agad ni Cha Yun-jin ang masayang balita kay Eugene, na pabalik-balik sa ospital. Natuwa rin si Eugene nang marinig ang tungkol sa pagbubuntis ng kanyang kapatid at pinaalalahanan siyang huwag makisali sa mga away na maaaring magdulot ng panganib sa kanyang pagbubuntis. Kinagabihan, si Kang Soo-il, na nasa opisina pa, ay nakatanggap ng tawag sa telepono mula kay Cha Yun-jin na nagpaalam sa kanya tungkol sa kanyang pagbubuntis. Tuwang-tuwa si Kang Soo-il nang marinig ang balita at naghanda pa siya ng bouquet of flowers. Pagdating sa bahay, laking gulat ni Kang Soo-il nang matuklasan na si Cha Yun-jin ay may tato na dragon sa kanyang likod na nagpapakitang siya ay miyembro ng gang. Pagkatapos ay inamin ni Cha Yun-jin na siya ang pangalawang pinuno ng gang na kanyang pinamunuan. Bukod pa rito, ipinaliwanag niya na ang kanyang pag-aasawa ay para lamang matupad ang kahilingan ng kanyang kapatid na may sakit na nakamamatay. Di nagtagal, nakatanggap si Cha Yun-jin ng balita mula sa ospital tungkol sa lumalalang kondisyon ni Eugene, na nagtulak sa kanya na magmadali sa ospital upang makita ang kanyang kapatid na babae. Sa sandaling iyon, si Eugene ay lumitaw na lalong nanghihina at nalagutan ng hininga. Dahil dito, labis na nalungkot si Cha Yun-jin sa pagkawala ng kanyang kapatid, na kamakailan lang ay muling nakasama niya. Samantala, si Budep, na matagal nang nanliligaw kay Sherry, ay nagplanong mag-propose sa kanyang minamahal. Binuhat niya si Sherry para sabay na lumabas na ikinatuwa niya at dali-dali nitong kinuha ang bag niya sa locker sa bar na pinagtatrabahuhan niya. Maya-maya pa, habang hinihintay ni Budep si Sherry sa labas ng bar ay nilapitan siya ng mga siga na binugbog niya kanina. Dumating sila upang maghihiganti at sinaksak nila ng kutsilyo si Budep. Nang makalabas si Sherry sa bar, laking gulat niya nang makita si Budep na puno ng dugo sa ilalim ng buhos ng ulan. Nang gabing iyon, namatay si Budep sa mga bisig ni Sherry. Pagkatapos noon, agad na nakipag-ugnayan si Sherry kay Vance para ipaalam sa kanya ang pagkamatay ni Budep dahil sa pag-atake ng mga siga.
Nang marinig ang balita, si Vance at ang kanyang mga kaibigan ay nagalit at pumunta sa punong tanggapan ng mga siga, na bahagi ng White Sharks Gang. Sa kasamaang palad, dahil sa mas malaking bilang ng mga kalaban, si Vance at ang iba pa ay natalo ng karibal na gang. Lumipat ang eksena kay Cha Yun-jin, matapos malaman ang pagkamatay ni Bada, naghanda siya para sa isang laban upang ipaghiganti ang pagkamatay ng kanyang nasasakupan sa kabila ng kanyang pagbubuntis. Pagdating sa punong tanggapan ng karibal na gang, nag-iisang nilabanan ni Cha Yun-jin ang mga miyembro ng gang. Gayunpaman, sa pagiging outnumber, si Cha Yun-jin ay nagsimulang nahihirapan at kalaunan ay nadaig siya ni Nanman at ng kanyang grupo. Kahit na nakiusap siya sa mga ito na huwag hampasin ang kanyang tiyan, hindi siya pinansin ng mga ito at pinagpatuloy ang pambubugbog hanggang sa masugatan siya ng husto. Nang malapit nang tapusin ni Nanman si Cha Yun-jin, dumating ang Big Boss na may dalang isang sober na naglalaman ng mga mahahalagang dokumento na nais ni Baeksang Eyo, na humantong sa paglaya kay Cha Yun-jin. Pagkatapos ng bakbakan, isinugod sa ospital si Cha Yun-jin para magamot. Nalungkot si Kang Soo-il nang makitang nabugbog ang kanyang asawa at nalaglag ang kanyang pagbubuntis dahil sa pag-atake ng White Sharks Gang. Pinasigla nito ang kanyang determinasyon na ipaghiganti ang malupit na pagtrato ng mga gangster. Nang gabing iyon, pumunta si Kang Soo-il sa isang karaoke place kung saan nagpa-party si Baeksang Eyo at ang kanyang mga tauhan. Nagpanggap bilang tagahatid ng tubig, nakapasok si Kang Soo-il sa karaoke room at binuhusan ng gasolina ang lahat ng miyembro ng gang. Sa kasamaang palad, nang sunugin silang lahat ni Kang Soo-il, sinaktan siya ng isa sa mga miyembro ng gang, na humadlang sa kanyang plano. Nang makaramdam ng tagumpay, naglabas ng sigarilyo si Baeksang Eyo, na nagtulak sa isa sa kanyang mga nasasakupan na buksan ang lighter, nang hindi nila namalayang nabuhusan sila ng gasolina. Agad na nagliyab ang apoy, tinupok sila ng apoy, at sinamantala ni Kang Soo-il ang pagkakataong makatakas. Ang pagtatapos ng pelikula ay nagpapakita na si Kang Soo-il ay naging miyembro ng gang, na handang sumama kay Cha Yun-jin sa pakikipaglaban sa isa pang gang. Wow naman! Doon nagtatapos ang pelikula mga idolo, salamat sa inyong panonood.